May video dito na upload ng isa nating kababayan na makikita sa video na isang Pilipina na nagkakalkal ng kanyang hand carry baggage. Wala naman siyang dalang pinagbabawal, ngunit ang dala pala nitong hand carry ay sobra sa 7 kg na dapat maximum limit lang sa carry-on baggage. So, binuksan niya ito sa airport para bawasan ang laman para payagan siyang makapag-check-in. Grabe kahigpit ngayon ng hand carry. Lahat ng mga lalampas ng 7 kilo, babawasan. Ayan. May nagsinte. Nagkandara pa yung mga kababayan natin ngayon kasi mahigit na 7 kilo. Actually guys, yes, naghihigpit na nga ngayon at kahit sa Emirates Airlines pabalik sa ibang bansa, ay kinikilo na din ang hand carry baggage. Pero kung magagaling naman kayo dito sa UAE, pauwi sa Pilipinas, ay ang mga staff na mismo ang nagsasabi na pwede kang maglagay ng up to 10 kg sa iyong hand carry baggage. Pero kapag Philippine Airlines ang sasakyan nyo or Cebu Pacific, kahit nandito pa yan sa ibang bansa, pauwi sa bansa natin, ay dapat huwag kayong lalampas sa 7 kg dahil madalas silang kinikilo ang hand carry baggage na dala-dala natin. So para hindi tayo magkaproblema ay mas maigi na huwag na kayong lalampas sa 7 kg na maximum allowance ng hand carry baggage. Sa mga hindi pa nakakapanood guys, eto naman ang mga bawal dalhin or ilagay sa hand carry baggage para hindi kayo magaya sa mga kababayan natin na pinagkukuha ang mga laman nito or yung mga pinagbabawal. So eto ang mga bawal dalhin or ilagay sa hand carry baggage. Number 1, yung mga sharp object or any sharp object na pwedeng gawing weapon o kaya naman matitigas na bagay gaya ng martilyo. Sa sharp object guys na aakalain yung hindi bawal ay kagaya ng nipper. Bawal yan ilagay sa hand carry baggage kagaya ng makikita nyo sa video na kinuha sa isang pasahero. At puwer dyan guys, bawal din magdala ng any flammable items at ng mga hazardous materials. Meaning guys na mga hazardous materials ay mga nakakalasong bagay or chemical. At ito pa, bawal maglagay sa hand carry ng any liquid na lalampas sa 100 ml. Kagaya ng lotion, gel, pabango at marami pang iba. Dahil kukunin nila yan. Kagaya ng nangyari sa mga kabataang ito. Sayang. Sayang yung pabango at saka yung alcohol. Ayun o. Mga bawal. Hindi na nila nagawa. Sayang lang. Kaya yung talagang sinabing bawal, wag nang dalhin kasi may iwan lang naman dito. Sa akin kahit maliit na ganyan, basta liquid. Hindi ako nagdadala na. Ginagay ko dun sa luggage. Dapat sa luggage. Sa akin, nakalimutan. Hirap pag music ka. Pag talaga Sa loob ko ata. Ay, nakalimutan ko. Kapang sayang naman ang bench. Wala nang laman. Sayang naman ang pabango. Ano na yung laman? Boarding pass daw. Wag nang uulitin. Yung nipper ko. Sayang. Masuki na lang kanina. Akala ko na lang. Alam mo kanina. Sayang ng nipper. Ang daming nakuha no? Pabango. Sa akin, pabango lang talagang Nipper. Oo, ibablog ko yun para maging aware yung mga na wag talaga sila maglalagay ng mga liquid sa hand carry. Kasi maiiwan lang naman yun, kukunin lang nila yan. Sayang lang. Kaya wag nyo nang galahin. Dalhin ninyo saging. Dalhin nyo saging, din yung saging ko. Nakalusot yung saging ko. Kagaya din yan sa naging experience ng kababayan natin na pauwi sa Pilipinas. Pinagkukuha ang daladala niyang Nutella at toothpaste na nakalagay sa kanyang hand carry. Dahil guys, ang Nutella ay may laman niya na oil na considered as liquid. Ganon din ang toothpaste dahil isa yung cream na considered din as liquid kaya ito pinagkukuha. Because it's not on the X-ray machine, I'm so sorry, I understand. Yeah, it's okay, no problem. Okay. Yeah, for this. Huh? So that's all, okay, thank you. This one also cannot, madam. This is more than 100 grams. Small only.
More than 100 Yeah. Cannot bring about. 100 grams is 100 ml. Cannot bring about. I'm so sorry. It's okay. Okay, no problem. No man. Okay, thank you, ma'am. So, cannot bring about. I'm so sorry. Sa mga nagtatanong naman guys kung pwede daw ba magdala ng wet wipes or baby wipes sa loob ng hand carry. Ang sagot guys, kung maramihan ay bawal ito sa hand carry dahil mapapansin nyo guys kapag ang wet wipes ay piniga nyo na maramihan ay napakarami nitong liquid or alcohol sa loob. Kaya kung may dala kayong bata or may kasama kayong bata ay yung gagamitin lang niya ang dalhin nyo. Huwag yung marami dahil bawal yan sa hand carry. Sa mga nagtatanong naman kung pwede daw ba magdala ng chocolate sa hand carry. Ang sagot guys ay pwedeng-pwede kahit punuin nyo ng chocolate ang hand carry nyo basta hindi ito lalampas sa 7 kg dahil nga 7 kilo lang ang pwede sa hand carry baggage. Lalo na kapag Philippine Airlines kayo at Cebu Pacific ay madalas na itong kinikilo kahit pauwi kayo sa Pilipinas galing sa ibang bansa. Sa mga nagtatanong naman kung totoo daw ba na kilo-kilo na lang ang pwedeng dalhin na chocolate pauwi sa Pilipinas na ilalagay naman sa check-in baggage. Guys, huwag kayong matakot magdala ng chocolate. Hindi totoo yung mga haka-haka or lumalabas na balita or pinapakalat ng iba na kilo-kilo na lang na 5 kg na lang or 10 kg ang pwedeng dalhin chocolate pauwi sa Pilipinas. Magdala kayo hanggat gusto nyo as long as hindi kayo over baggage o kaya naman susobra sa baggage allowance na nakalagay sa inyong ticket. Sa mga nagtatanong naman sa pagdadala ng gadget na personal naman nilang ginagamit, for example, meron silang dalang cellphone na personal nila itong ginagamit at binubuksan na 3 piraso. Isang laptop, isang iPad, isang camera, at isang drone. Kailangan pa daw ba ito i-declare? Ang sagot guys, dahil nga personal nyo itong ginagamit, ay hindi nyo na ito kailangang i-declare. So kung yan lang ang mga daladala nyo, ay hindi nyo kailangan mag-fill out sa customs declaration. Pero kung may mga dala kayong bagong gadgets na nasa box pa at bagong bili, ay required nyo itong i-declare. Sa mga nagtatanong naman tungkol sa mga alahas na daladala pa uwi sa Pilipinas, guys, basta tandaan nyo na lahat ng suot-suot nyo sa inyong katawan, kahit gaano pa ito karami or kalaki, ay hindi nyo na ito kailangan i-declare dahil hindi na yan kasama sa bilang. Pwede na lang kapag nakalagay sa inyong hand carry baggage, ay required kayong i-declare ang mga alahas na daladala nyo. At kung maramihan guys, para hindi kayo pagbayarin ng tax, ay dapat dala nyo ang resibo na nakapangalan sa inyo. Yung mga nagtatanong naman na niregalo daw sa kanila ng kanilang amo, huwag kayong mag-alala guys dahil kung ilang piraso lang naman kahit nakalagayan sa hand carry at kahit i-declare nyo yan ay hindi naman kayo pagbabayari ng tax dahil nga ang allowed na dalhin pa uwi sa Pilipinas ay worth na goods na 150,000 in peso. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.